Yeah! What is up sa inyo mga papi? Shing! Tada! Thai style chicken satay. Tender bite-sized na chicken thai part. At saka meron tayo dyan malinamnam na peanut coconut sauce. Oh, so yummy! Kaya gulatin mo na sila. Ihanda mo na to sa susunod mong okasyon. Hindi lang kakaiba, pero panalong-panalo pati sa lasa. Simpleng-simple lang at madaling hanapin ang mga ingredients na gagamitin natin dito. Sobrang dali lang din i-prepare at iluto. Wow. Interesting, di ba? Wow! Excited ka na rin bang malaman kung paano natin to ginawa? Halika na dito! Watch mo na si Pachang Papi! Wow naman! Thai style chicken satay. This is how we do it! Rock and roll! Sa ating panimula, ito ang ating Thai part, chicken Thai part. Wow naman! Gagamitin tayo dyan ng soy sauce. Wow! Ganon din naman sa ating peanut butter, Skippy ang gagamitin natin. Wow! Gagamitin tayo dyan ng red curry paste. Ito naman din ang ating coconut milk powder. Wow naman! Gagamitin tayo dyan syempre ng ating parsley. Wow! Fresh na fresh. Wow! At eto, gagamitin tayo dyan ng chopped almonds. Optional. Gagamitin tayo dyan ng black pepper powder and then ng salt. Ganon din naman sa ating sesame seed. Optional din yan. Let me show you some magic. Ping! Wow, wow, wow! Dito sa ating mixing bowl, paghahalu-haluin na natin ang ating mga ingredients. Unahin natin dyan ang ating peanut butter. Siguro dito mga 3 to 4 scoops lang, pwedeng-pwede na yan. O diba? 3 to 4 scoops lang. Next naman natin dyan ang ating soy sauce. Sunod naman natin dyan ang ating red curry paste. Dito, mga 1 kalahating scoop lang ng ating kutsara. Wow naman! Wow! Wow! And then maglalagay tayo dyan ng ating coconut milk. Ito yung kaninang powder. Tinimpla lang natin yan sa tubig. Haluin lang natin yan mga papi para ma-dissolve lang natin yung mas heavy na ingredients na atin dyan. Gusto lang natin itong maging parang almost paste. At magdagdag lang din tayo ng ating coconut milk kung kinakailangan. Gusto natin makuha yung consistency na medyo malapot pero hindi rin siya ganun kalabnaw. Yung sakto lang. Ito kasi ang panggagalingan ng ating pang-marinate at saka ng ating pang-sabaw o yung ating sauce. And then dito sa separate na mangkok, sa ating separate bowl, kumuha lang tayo dyan ng kalahating portion ng ating naihalong mixture. Iseset aside natin yan. Bali ito ang panggagalingan ng ating sauce. Yung matitirang kalahati dyan, dito naman tayo magmamarinate ng ating chicken. Once na set aside na natin yung pang sauce, pwede na nating ilagay dito yung ating chicken thai part dito sa ating natirang mixture. Bali, haluin lang natin yan, i-massage lang natin yung mga naiwang mixture natin dyan hanggang sa makot lahat ng parts ng ating manok. And then, okay na yan, imamasayihin lang natin yan. And then, i-season lang natin ng very light ng ating black pepper powder. Ganon din naman sa ating salt. Konti lang naman, okay na yan para magkaroon lang tayo ng lasa dito sa ating chicken bukod dun sa ating mga krema at yung ating peanut butter. Okay na yan. Masayihin lang natin ulit ang ating chicken and then all goods na yan. Iseset aside din natin ito at ready na to mamaya-maya para tuhugin natin sa ating barbecue stick o ang ating skewers. Sa meantime, lagyan muna natin ng cling wrap and then lagay natin sa fridge. Siguro kahit mga 1 oras nating i-marinate yan. 1 hour later. And ayun, nagbabalik tayo muli at nakalipas na nga ang 1 oras mga papi. Ito na itsura ng ating marinated chicken. At this point, maglabas na tayo dyan ng ating skewers or barbecue stick and then magsimula na tayo magtuhog. So meron lang tayong saktong haba ng skewers dito. So siguro mga tansya ko mga 3 to 4 pieces ng ating chicken po pwede na nating mailagay dyan. Tingnan nga natin kung marunong magtuhog si papi. Aru! Uy, yung kamay mo, boy! Uy! Ayan, mukha namang marunong si Paping magtuhog. Wow! Ala ay pag-usapang tuhogan laang, ay si Papi expert na expert dyan. Aru! Itong si Papi Leo pa Apple, papasok ko to sa YouTube eh.
O ayan na yung mga natuhog natin. Gawin lang natin yan sa mga natitira pa nating chicken parts. And boom! Nakakita mo naman. Wow, wow, wow! Sobrang ganda. At dito naman tayo dumako sa ating saucepan. Ito nga pala yung sinet aside natin na ating mixture. Ilalagay lang natin dyan. Alright, and then ine-next natin dyan lahat nung natira nating tinimpla na coconut powder. So eto na yan, kapag nailagay na natin dyan mga papi, haluin lang natin yan hanggang sa ma-dissolve lahat ng ating ingredients. Yung mga heavy, yung mga peanut butter at saka yung ating curry paste. Haluin lang natin yan hanggang sa maging smooth yung ating mixture. And then isi-simmer lang natin yan. Ito kasing sauce natin, bali ang gagawin natin dyan, yung parang sa ginawa natin kanina. Hindi siya ganun kalapot at hindi rin naman siya ganun kalabnaw. Yung sakto lang. Yung at least kapag inilagay natin yung ating satay, pag idinip natin, hindi naman siya yung basta-basta nahuhulog lang, yung parang manong sauce sa fishball, di ba? So haluin lang natin yan, isi-simmer lang natin. Hindi na natin siya pakukuluin ng sagad na sagad, at least lutuin natin yan ng mga 3 minutes. And at this point, lagyan na natin yan ng ating konting salt. And then ito yung ating parsley, bali chinap lang natin yan. And then ihahalo na natin yan. And almost done with this ating coconut peanut sauce. Pwede na nating i-turn off yung ating gas and then i-set aside natin yan. And then mag-proceed na tayo sa ating next step. Wow, wow, wee, wow! Wow, wow, wee, wow! Dito naman sa ating grilling pan, bali ito na ang ating tinuhog na chicken satay. Bali lalagay na natin yan dyan. Hindi na natin kailangan maglagay ng matika kasi halos ang gusto nga natin talaga dito is parang grilled. So since hindi tayo gagamit dito ng uling, ito gagamit tayo ng grilling pan para dito. Bali ang cooking time talaga nito is 8 minutes. Yung iba ginagawa nila dyan, niluluto nila yan per side 4 minutes. Kasi 8 minutes nga ang cooking time talaga nito. Pero dito sa atin, bilingin natin yan at least every 2 minutes para magpantay-pantay yung ating pagkakasunog ng ating meat. And then bago natin bilingin, naglalagay ako dyan ng ating coconut peanut sauce on both sides bago natin siya i-flip para at least meron pa rin na juiciness na matitira doon sa ating outer part ng ating chicken, di ba? Yan, bantayan lang natin ang pagbilig yan mga papi. Bali yung ating chicken thigh part nga pala, nung binili natin yan, bali pina-slice na natin yan into bite size and then pinatanggal na natin yung buto para syempre swabing-swabe lang kapag naituhog na natin yan. Ganun din naman kapag kakainin mo na, wala ka nang iintindihin na tatanggalin, di ba? Alright? So yun, sa susunod mong okasyon o kahit kailan ka mag-crave, kapag ka meron kang bisita, pwede mong gawin to. Pwedeng pang ulam, pwedeng pang pulutan, o merienda kahit anong oras pa man. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kakain na tayo! Are you ready mga pape? 1, 2, 3, 4 Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, wow, wow, wee, wow! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, wow, wow, wee, wow! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, wow, wow, wee, wow! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, wow, wow, wee, wow! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, wow, wow, wee, wow! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, yeah! Pacho papi, wow, wow, wee, wow! Yon! Thai style chicken satay! Wow, wow, wee, wow! Wow, wee, wow! Sobrang dali lang gawin. At sa lasa, panalong panalo. 10 out of 10. Ikaw, Papi, bigla ka bang natakam sa chicken satay dahil sa video ni Pachang Papi? Gayahin mo na rin to at siguradong mag-i-enjoy ka sa kalalabasan. Or nakakain ka na rin ba ng chicken satay? I-comment mo naman ang kwentong chicken satay mo. At kung nagustuhan mo naman ang ating video, please consider subscribing. I-like mo na rin at mag-comment. At kung may time ka, i-share mo na rin sa friends and families. Ito ang inyong Pachang Papi. Magkita-kita tayo hanggang sa muli. Paalam! Oh yeah! Thai style chicken satay, isa pa nga!